Praise God. Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga, pinagpalang umaga, na tayong lahat ay magkakasama in this place, that we are all experiencing peace, na patuloy ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin with all the bad news that we are hearing sa ating bansa. God is in control. The Lord is in control, ruling the earth forever and ever. Patuloy po tayong mag-aaral tungkol sa buhay ni Elisha. 2 weeks ago, we discussed about the empty jars, na tunay na ang Panginoon ay tumutupad sa buhay nating lahat. That empty jars that we committed to our God, He is filling it with the blessings from heaven. Kamusta na po ang inyong empty jars? Kayo po ba ay pinupuspos ng pagpapala ng Diyos? Sino po dito ang nakaranas ng kapuspusan ng pagpapala ng Panginoon this whole week and last week na merong ginawa ang Diyos, supernatural way? Supernatural way, the empty jars had been filled by God. Sino po dito ang may tinanggap na pagpapala? Praise God. Naniniwala po ako na tunay na ang Panginoon, in-honor niya what we prayed for, na tunay na mga empty jars, katulad ng inihain ng babaeng yun, na tunay na pinakuha siya na Elisha ng mga empty jars, sapagkat siya ay nangangailangan ng supply from heaven. And the Lord has fulfilled yung promise na tunay na pupuniin niya the empty jars, na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, we will discuss about another story kay Elisha, kung paano kinatagpo ng Panginoon sa buhay ng isang tao na siguro hindi niya sukat akalain na manggagaling ang tulong niya sa isang lugar na kung saan na sila ay talagang they hated each other. Pero ang pinakamaganda ay kung paano niya na-encounter ang God. Ang buhay po ng bawat tao ngayon sa mundong ito, we need to encounter God. Sapagkat kung hindi natin ma-enkwentro ang Panginoon, magiging sabi nga hungkag o empty ang buhay nating lahat. And the source of all happiness, joy, complete peace, and comfort ay galing sa Diyos. Wala na pong iba. Kaya patuloy na nating ma-enkwentro ang ating Panginoon through this study. Napakalaga po ang ating pag-usapang blessing others with your faith and obedience. Pagpalain mo ang iba sa pamagitan ng pananampalataya mo at pagsunod mo sa Panginoon, sapagkat ito po ang gusto ng Panginoon. We are blessed to be a blessing. We will bless others upang ang faith at obedience natin ay maging hayag sa kanila. Do you believe every one of us can bless other people even in our own small way? Lahat po tayo ay talagang pwedeng gamitin ng Panginoon na mapagpala ang mga tao even in our own small way. We need to resolve to ourselves, I want to become a blessing. Ito po ay isang bagay sa buhay natin that we should desire to become a blessing. Do you want to become a blessing to others? Na ito po ay isang kapahayagan na tayo maging pagpapala sa iba, sapagkat maraming mga tao, they need to be blessed by your life, they need to be blessed by your faith, they need to be blessed by your obedience, they need to be blessed by your testimony, sapagkat maraming mga tao, they are in a devastated situation ang buhay po nila, na maraming mga tao ay depressed sa buhay nila, they don't know what to do sa buhay nila, but when they see your light, na shining in this world, despite that you have your own struggles and problems, patuloy kang talagang tumatayo pa rin sa kapangyarihan ng Panginoon. It means something to them, sapagkat God wants to bless the people. And whenever we are, kung saan man tayo and whatever we do, God wants us to become a blessing. Sapagkat sabi ng Isaiah 60, ang sabi nga, ng Panginoon sa salita niya doon sa Isaiah 60, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Na ibig sabihin po dito, na tayo bumangon at tayo magluningning sa mundong ito, sapagkat the glory of the Lord is upon you. Would you look to your neighbor? Tignan mo kung ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasa kanya. Nakikita mo ba ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng taong yan? Natunay, sabi nga, bumangon ka, arise, shine, for the glory of the Lord has risen upon you. God has put us in a place purposely where we can be a channel of blessing. Inilalagay tayo ng Panginoon sa isang lugar na tayo magiging pagpapala. All we need to do is open our spirit in every opportunity to touch lives in this world. No.
Lahat po tayo ay may mga characteristics, mga katangian o asset na binigay ng Panginoon at tayo po ay talagang in any situation or position ng buhay nating lahat. Hindi ito magiging hadlang upang tayo ay hindi magiging pagpapala sapagkat we want people to draw nearer to God. All we need to do is to set the best example of a true believer na tayo po ay maging mananampalataya na totoo, authentic believer, genuine believer. In speech and in conduct, makita sa atin na tunay na tayo anak ng Diyos. We need to have a convincing testimony. Na mako-convince sila sa atin that our God is a true God. Na tunay na naniniwala tayo sa isang buhay na Diyos at nakikita nila na totoo at buhay ang Panginoon sa buhay nating lahat sapagkat ito po yung panahon na we should impart to them who Jesus is sapagkat na genuine ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. They need to see the proofs that we walk our talk. Na tunay na dapat makita sa atin kung ano ang sinasabi natin sapagkat we are in this, sabi nga talagang panahon na we need to guard our testimony. Sapagkat marami mga tao gusto nilang makitang totoo ang nabuhay ang ating Panginoon. And we should convince the people not to contradict Christianity. Kung i-convince natin ang mga tao that they have to look unto Jesus, the finisher and the perfecter of our faith, na sila man ay titingin sa ating Panginoon, we should not contradict Christianity. Sapagkat we are letters being read by men, 2 Corinthians 3:2. Tayo mga letrang binabasa. Kaya nga, every day, we should handle our testimony with care. Ingatan natin ang patotoo natin. Tayo po lahat ay tumayo. Let's open our Bible sa 2 Kings chapter 5. Dito po tayo patuloy na pagpapalain ng Diyos. Unti-unti natin babasahin hanggang ito ay matapos po natin hanggang 27. Okay? Malinaw po ba sa likod? Naging red po ang ating Okay? Dito ba hindi? Anong kulay dito? Okay lang sa atin. Okay lang. Sige. Dito lang pala sa aking side na ito. Let's read together verses 1 hanggang, sabi nga po, verses 14. Sige po, let's read together. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Now bands from Aram had gone out and had taken captives a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. She said to her mistress, "If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy." Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. "By all means, go," the king of Aram replied. "I will send a letter to the king of Israel." So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. The letter that he took to the king of Israel read, "With this letter I am sending you my servant Naaman to you so that you may cure of his leprosy." As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, "Am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he's trying to pick a quarrel with me." When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message, "Why have you torn your robes? Have not the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel?" So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." But Naaman went away angry and said, "I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God.
wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than any of the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Naaman's servants went to him and said, My father, if the prophet had told you to do some great things, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Dito po makikita natin ang isang istorya na kung saan ipinahayag ni Elisha ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya. Na napakalaga na tunay na ang bawat anak ng Diyos, hindi man ikaw ay turingin propeta o apostol, o ikaw ay talagang sabihin natin, o evangelist ng Panginoon na noon, ikaw ay mananampalataya, you can, sabi nga, touch the lives of the people, na pwede mong hipuin ang mga buhay ng mga taong may pangangailangan. Everywhere we go, marami mga taong patuloy na lalapit sa buhay mo, sapagkat alam ng Diyos na ikaw ay may pananampalataya, at yung pananampalataya mo ay gagamitin upang ang buhay ng mga tao ay hipuin ng ating Panginoon. You are God's extension of His mercy and grace. Tayo po ay extension ng mercy and grace of God to the people around us. Sino po dito ang naniniwala? Ikaw ang extended hand ng God para sa iba. At tayo ay tunay na magiging kamay ng Diyos, mata ng Diyos, puso ng Diyos, paa ng Diyos sa maraming mga tao na tunay na patuloy na tayo'y gamitin ng Panginoon sapagkat this is the season na marami mga tao ay malulungkot sa buhay nila, marami mga tao ay madedepress sa buhay nila, at kailangan natin talagang gamitin ang pananampalataya at pagsunod natin sa Panginoon. And now here comes Naaman. Naaman from Aram was the commander of army. Ibig sabihin siya ang general ng army nitong hari ng Aram. At dito ay pinapakita sa atin na he was a great man of war. Sa verses 1 hanggang 2, ang sabi dito, he was a great man in the sight of his master and highly regarded, sapagkat nagdala siya ng maraming victory sa Aram. At because through him, the Lord had given victory to Aram. Ibig sabihin, ang Diyos din nagbigay ng victory sa kanya. Sa Aram, ng panahon na ito, hindi maayos ang relationship ng Aram sa Israel. Nagkaroon lang ng magandang relationship ang Aram sa Israel at the time of David, King David. Nagkaroon sila ng talagang, sabi nga, talagang agreement na hindi sila magigera at that time. Pero all throughout sa buhay ng bansang Israel, ito ang kanilang isa sa tough enemy. Matinding enemy ng bansang Israel ang Aram. Kaya nga po, makikita natin na tunay na ang Panginoon inalaw niya ang sitwasyon so that in the camp of the enemy ng bansang Israel, ipapakita ng Diyos, siya ang totoong Diyos ng bansang Israel. Kaya nga sa buhay nating lahat as believers of the living God, na tayo tinawag na born-again Christian at Christians, ipapakita ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng totoong mananampalataya na ang Diyos nating lahat ay totoo at buhay at kikilos siya ng may kapangyarihan at gagamitin tayong lahat ng Diyos. Amen? Kaya nga, nung time na ito, he was so desperate to be healed sapagkat alam natin nung panahon sa Numbers chapter 13, ang mga lepers ay outcast sa lipunan at talagang hindi sila makakalapit. Remember, yung 4 na leper men na nandun sa pintuan ng Samaria na hindi sila makalapit? Pero diyan natin makikita na itong si Naaman, hindi ganun pa katindi ang kanyang karamdaman, kaya siya ay nakaka-associate pa sa tao. At sa panahon na ito, siya ay inaasahan ng bansang Aram para maging tagapagtanggol. At isang daing sa puso niya, he wants to be healed. Sino po dito ang nais mong pagalingin ka ng Diyos? Lahat po ba tayo ay mayroon din naramdam sa katawan natin? Ha?
Lahat po ba tayo ay nagde-desire that the Lord one day will touch you supernaturally? Yes. Kaya nga po, it was Naaman's desire to be touched by God. But he doesn't know kung saan siya pupunta. Though he was a valiant soldier, pero meron siyang pangangailangan at mabigat na pangangailangan na kahit siya ina-acclaim na hero of Aram people, nandoon sa kanya at nakikita yung bakas ng balat niya na meron siyang leprosy, na pati ang mukha niya. Kaya nga dyan natin makikita, he was not totally happy with his victory. Hindi siya masaya sapagkat yung pangangailangan niya ay obviously kitang-kita maging ng kalaban niya. No. Sabi po nga dito, sa kanyang pagdidesire, ang Diyos ay tumutugon. Alam po ba nyo tayo mga believers, we thought many times tayo lang ang tinutugon ng Diyos? Hindi natin alam, kahit yung mga unbeliever, kahit nga mga Muslim ngayon na nandyan sa ano tong lugar na ito? Marawi, ay marami dyan ay talagang gusto nilang tugunin sila ng Panginoon. Bagamat maling Diyos ang kanilang hinihingaan, si Allah o si Muhammad, hindi nila alam may Diyos na totoo na makapangyarihang Diyos. At bilang mananampalataya, are you convinced that Jesus is the only God? Na siya lang ang tanging Diyos nating lahat. Siya lang ang talagang tagapagligtas at tunay na makakakilo sa buhay ng tao. Now, yung grupo ng Aram ay nag-raid. Laging ginagawa nila to, kinukubkob nila ang iba't ibang lugar at ang Israel ang paborito nilang kubkubin o talagang sabihin natin sakupin. At sa time na sila ay talagang sumakop at sila ay talagang lumusob sa bansang Israel, meron silang nakuhang babae na captive nila na kanilang naging alipin at napunta sa bahay ni Naaman. At siya ay napalayo sa kanyang pamilya, napalayo sa kanyang sariling bayan, sapagkat siya ay naging alipin. Sapagkat kapag ikaw ay nahuli ng kaaway, pwede kang maging alipin forever sa kanilang tahanan. Subalit ang babae ito ay may kakaibang katangian. Ngayon, ang sabi po dito, now, sa verse 2, the bands from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. Siya po'y naglilingkod sa asawa ni Naaman. She said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Ibig sabihin po dito, ang babaeng ito, bagamat nailayo sa sariling pamilya, sa kanyang bayan, sa kanyang home, siya po ay nanatiling isang mananampalataya na kayang magpahayag. Sa gitna ng kanyang problema, sasabihin pa rin niya, in my nation Israel, there is a true God. May totoong Diyos. In the camp of the believers or Christians, do you believe in the camp of true believers, merong Diyos na kumikilos sa buhay nating lahat? Kaya nga hindi mo maitatago to na kahit ikaw ay merong mabigat na problema, na ikaw man ay parang nandun ka rin sa mga mabibigat na sitwasyon ng buhay, still, kapag kinakailangan mo ipahayag sa taong katotohanan, lalabas na natural sa iyo. Why? Number 1, na dapat po nating makita, ang ating pong tawag sa Diyos, ang pagkatawag ng Diyos ay hindi mawawala sa buhay mo. 1, ano ang pagkatawag sa atin? Touching lives is our call. Ang paghipo ng buhay ng ibang tao ay tawag ng Diyos sa atin. Marami mga taong mamimit tayo sa kadaanan, sa buhay nating lahat. We need to touch their lives and to share to them who Jesus is. Kaya nga sabi nitong slave girl, kung siya lang ay talagang makikita niya o makakaniig niya ang propeta ng Samaria, siya ay tunay na gagaling. Tingnan niyo yung sinabi niya, he would cure him of his leprosy. Ganon siya, sabi nga, ganon siya ka-convince na gagaling si Naaman. Aram, ito, sabi nga ay talagang ito ay merong unfriendly relationship dito sa bansang Israel sa panahon ni Elisha. At sa panahon na ito, they were growing in power dahil sa lakas ng pagiging soldier at commander ng army na walang iba kundi si Naaman. At madalas sila ay nagko-conduct ng raid sa Israel, trying to prostrate these people.
at ginagawa nilang alipin ang mga, sabi nga, ibang mga mahuli nilang mga Israelita. At dito po makikita natin, sa buhay ng babae ito, hindi siya nahigop ng sarili niyang problema bilang alipin. Hindi siya nahigop ng sarili niyang kalungkutan sa buhay na pawalay siya sa sariling pamilya. Hindi siya nagpahigop sa mga sitwasyon na ito, kundi sa buhay niya, alam niya, dinala siya ng Panginoon sa lugar ng kaaway para sabihin sa kanyang mga kaaway, may buhay na Diyos sa bansang Israel. Kaya nga dyan natin makikita, kahit na meron tayong mabibigat na karanasan, totoo ang Romans 8:28, all things work together for good to those who love God. Na lahat ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng tunay na anak ng Diyos sapagkat may ginagawa ang Panginoon sa buhay nating lahat. Buksan po natin ang Proverbs chapter 3:27. Proverbs chapter 3:27. Dito po ay sinasabi, sabi nga po sa Proverbs chapter 3:27, do not withhold good, lahat po tayo bumasa, do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. Ang sabi po dyan sa 28, do not say to your neighbor, come back later, I'll give it tomorrow when you now have it with you. Ibig sabihin, na tayo po ay tunay na pinagpala ng Diyos. Sino po dito ang naniniwala? Ang pagpapala ng Diyos ay nasa buhay mo at dahil ang pagpapala mo ay hindi lamang dito sa knee deep o kaya waist deep o kaya shoulder deep, kundi ang pagpapala mo ay lagpas ulo mo, umaapaw ka na sa pagpapala ng Diyos. Sino po dito sa gitna ng problema, totoong umaapaw sa iyo ang pagpapala ng Diyos? Amen. Hindi ka kapos, ikaw ay tunay na umaapaw sa pagpapala ng ating Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo po ay mapagpala upang tayo naman ay maging pagpapala sa iba. Now, this was a great opportunity for this girl. Naniniwala ako, naging slave siya sa bahay ni Naaman at naging alalay siya ng asawa ni Naaman. Pero merong ibang klaseng relationship ang slave girl na ito sa wife ni Naaman. Siya po ay talagang alipin, pero meron siyang magandang relationship. Kung titignan mo ang sitwasyon, nakakapag-communicate siya, nasasabi niya ang puso niya, at talagang nakikita na talagang ang babaeng ito, isang batang kabataan na nagiging isang magandang patotoo doon sa lugar na kanyang kinalalagyan. Remember si Daniel? Remember kung paano rin si Daniel ay naging alipin doon sa Babylon? Pero ipinahayag ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego ang katotohanan ng Diyos sa buhay nila bilang mga mananampalataya ng Diyos. And sabi nga, in the land of slavery, nilagay sila sa isang posisyon na tunay na umagos ang pagpapala, hindi lang kay Nebuchadnezzar. Alam natin ang Daniel, ang Book of Daniel, hindi lang doon sa Medo-Persia na naging under siya, si Cyrus at si Darius, 3 hari ang pinaglingkuran, 4 na hari, pati si Belshazzar. 4 na hari ang kanyang pinaglingkuran from Babylon to Medo-Persia. 4 na hari ang pinaglingkuran niya at doon ay nag-exercise siya ng gifts niya sa land of captivity. It was the land of blessing to him. Kaya nga itong babae ito, naging, sabi nga, lugar ng captivity. Many times your problem is the land of your captivity. Na nandun ka sa isang problema ng buhay na parang iniisip mo na ikaw ay nakatanikala, nakakadena doon sa lupain ng iyong pagkaalipin. Subalit pagka pinili mong umilaw, magluningning, magliwanag, at tunay na paggamit sa Panginoon, in that land of captivity, maraming mga tao, they will be set free from their wrong beliefs. They will be set free from the attacks of the enemy because the Lord has put you in that place. Ikaw yun. Pakisabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Kaya nga napakalaga sa buhay nating lahat. Ang babae ito naging captive sapagkat sila ay na-raid sa bansang Israel at isa siya sa nahuli
Isang batang babae na hindi kailanman iniwala sa puso ang kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Marami po mga tao, kapag may problema na at siya'y nahigop na, hindi na makapanampalataya sa Panginoon, pinagdududahan ang Panginoon at hindi na makasunod sa Diyos. Subalit ang babaeng ito, nanatiling nagliliwanag sa lugar ng kanyang pagkaalipin. At sabi niya, kung siya ay pupunta lang sa Samaria, sa aking lugar, naroroon ang propeta Elisha, siya ay gagaling. Kaya nga po, dito po makikita natin, ang babaeng ito'y mesay. Meron siyang, sabi nga, meron siyang para bang, merong bibig para magsalita doon sa amo niya. Kaya nga imagine nyo, sa panahon na ikaw ay captive, yung tinatawag na ating pinag-aralan na ikaw ay alipin sa gigilid. Alam niyo yung pinag-aralan natin noon? Pag alipin ka sa gigilid, wala kang karapatan completely. Pero ang babae ito, kahit na siya ay talagang alipin, captive siya, meron siyang talagang tinig sa kanyang amo na nasasabi niya, may Diyos ako at totoo ang Diyos ko. Amen? Ito po, nangyayari sa ating bansa. Ang terrorism ay talagang kitang-kita na natin. Napakalaga, tumindig tayo sa pananampalataya. Napakalaga, ang pundasyon nating lahat ay patatagin natin. Napakalaga, we don't know kung tayo ay papasok na doon sa tinatawag na matinding persecution. Hindi natin alam. Wala tayong alam what will happen next. Pero isang bagay lang, are you willing to give your life to Jesus? Handa ka bang ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Napakadaling sumamba nang walang persecution. Paano kaya kung halimbawang inuusig tayo, meron pa kayang pupunta sa church? O magtatago na lang? And I just pray, as we enter this crucial time of our season, let us be founded in our faith, in His promises, in our obedience to God. Na kahit anong mangyari, hindi ka bibitiw sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Hindi ka bibitiw. Sabi nga sa panahon na sila'y sumugod doon, tinanong sa isang lugar, Kristiyano ka o Muslim ka? Pag sinabi mong Kristiyano ka, tatalian ka at babariling ka ng walang taros. Ito'y isang panahon na pinapakita sa atin sa huling panahon. Makikita natin ang mga pag-uusig na gagawin dahilan sa pananampalataya ng taong naniniwalang may Diyos. Ang babaeng ito'y isang halimbawa na hindi niya kailanman itinatwa kung sino ang Diyos sa kanya. Kaya nga po, sinaaman ang only hope niya na para siya'y gumaling ay manggagaling pa sa Israel, sa lugar na kanilang kaaway. Misan, tunay na pababayaan ng Panginoon na ang only hope ng enemy natin ay manggagaling sa iyo sapagkat ikaw ang totoong nananampalataya sa Diyos. And what will you do? Ikaw ba'y magkakait ng tulong mo? O kahit kaaway mo siya, tutulungan mo siyang ibalik ang puso sa Diyos? Kailangan, sapagkat nakita ng babaeng ito, hindi natin alam kung sa pamamagitan ng babaeng ito, na-spread ang good news that the God of Israel is the most powerful God and the only God sapagkat pinatunayan ng Diyos dito kay Naaman sa mga susunod na word ng God sa atin na merong pag-asa kahit mga taong walang Diyos, may pag-asa sa Panginoon. Amen? At dito po pinakita sa atin na ang babaeng ito'y hamon sa kanyang pananampalataya to share her faith at ito din ay challenge kay Naaman to believe the God of this slave girl. Na tunay na pareho silang may hamon. Ang hamon sa babaeng to, challenge to share her faith, and now the challenge to Naaman is to believe the God of this young slave girl. At ito po ay napakalaga sa ating panahon. Both of them, hindi nila inalaw the barrier na nag-overrule sa kanila, master and slave siya. Pero hindi nila inalaw, isang nakakalungkot. Nang sinabi dito ng king
Ang sabi ng hari, dito kay Naaman, sabi ni Naaman, yes, ako ay sabi nga dito, sabi pupunta ako doon dahil desperate siya to be healed. And then sabi niya kay Naaman, sabi ni Naaman sa king ng Aram, pupunta po ako sa lugar ng Samaria upang po ako ay sabi maglumapit sa propeta ng Samaria. By all means, ang sabi dito ng king, go. The king of Aram replied, I will send a letter to the king of Israel. So si Naaman ay talagang pumunta, kasama niya ang mga yaman ng nadala niya pang regalo dito sa king, dito sa propeta. 10 talento, silver, 6,000 shekels of gold. Ito ay 10 sets of clothing. The letter he took to the king of Israel, at ito ang sinasabi ng letter, I am sending you my servant Naaman to you so that you may cure of his leprosy. Nagkamali yung king na isinulat ito sa king of Israel. Bagamat hindi ito pagkakamali, I believe, ito ay protocol. Susulat ka sa hari, pero yung hari ang mag-endorse. Sino nga ba yung magpapagaling? Pero pansinin niyo ang response nitong king. As soon as the king, verse 7 of Israel read the letter, siya ay hinapak niya ang kanyang robe. I said, buti na lang, ang kanilang robe madaling mapunit. Sa bansang Israel, uso yung pagka meron silang hindi gustong nangyayari, pupunitin nila ang kanilang damit. Ilang kayang hari, ilang kayang propeta, nagpunitan sila ng damit sapagkat hindi nila gusto ang mga sitwasyon. Buti na lang, madaling punitin. Sa ating mga kailangan mo gunting Di ba? Kahit lumang damit. Sa kanila, talagang yun ang tradisyon nila na magpupunit sila. Ito ang sabi niya dito. Ito'y humahanap ng trouble. Ito'y naghahanap ng away. At galit siya. Sabi niya ganon, ang sabi dito, see how he is trying to pick a quarrel with me. Diyos ba ako? Ako ay sabi nga, can I kill and bring back to life? Ako ba ay Diyos? Pwede ba ako pumatay at muling buhayin ng tao? Mapapansin natin, merong kaibahan ang pananampalataya ng hari. Bagamat nandun sa lugar nila ang propeta ng Diyos, still nandun pa rin ang unbelief sa Kanya. Mga kapatid, ito isang issue sa buhay nating lahat. We can be in the church, pero we are still an unbeliever. Na hindi tayo talaga naniniwala completely sa ating Diyos. Na dito pwedeng nasa church tayo, subalit hindi natin mapaniwalaan totoong ang Diyos natin. Do you believe, as we study the Bible, the empty jars will be filled with the blessings from heaven? Amen? God is so good. Napakabuti ng Diyos. And you know what? Ito ang nakita ko, pinag-aralan natin ng empty jars. Sa isang Bible study, lumapit ako sa kanya, sabi niya, Pastora, dito tayo sa office. And then, last Monday, and then sabi niya, Pastora, I know yung problem sa Faith Tower. I am giving this money for the church. And you know what? Magkano binigay ng tao? 100,000. God is so good. Sabi ko nga, Lord, pinag-usapan namin the empty jars in the church. And now, you are starting to fill the empty jars. Amen? Do you believe may gagawin ng matindi ang Diyos sa buhay natin as a church? I believe the Lord will do something great in the church. You will be filled with the blessings from heaven so that we will be a blessing to others. Sapagkat now is the time, the outpouring of the Spirit from heaven will be felt and will be seen by the people of the living God. We will experience it because you are a believer of the living God. We will show to the world your faith is real and your obedience to God is real. Amen? God is so good sa buhay nating lahat. Kaya nga po dito po ay pinapakita sa atin. This was the challenge to that girl to show forth her faith and the challenge to Naaman to believe the God of this girl. Subalit ito po isang issue sa buhay na kung saan itong king ng Israel, meron siyang unbelief sa puso niya. Na hindi niya naalala, merong inilagay ang Diyos sa kanila na propeta na tunay na gagamitin ipahayag na ang Diyos ay buhay sa kanila.
sapagkat ito po ang panahon na tunay na ipapakita ng Diyos sa kanila ang katotohanan na ang Diyos ay mahalaga sa buhay ng tao. Kaya nga, even though you are in a position, kahit na ikaw ay ordinary lang, gagamitin ka ng Diyos. Amen? You know what? Ito ang sabi nga, the wisdom of this world is foolishness unto the Lord. Na minsan akala natin magaling ako, matalino ako, ito ang position ko, gagamitin ako ng Panginoon. Subalit, sad to say, marami ay merong ganong katangian, pero hindi magamit ng Diyos. Pinipili ng Panginoon those who are humble and low in their position, in their intellect, in their condition, because they have faith in their heart that even though they are in the lowest kind of life sa mundong ito, merong Diyos na kumikilos sa buhay nila. Amen? Kaya nga naalala ko yung slave girl o yung isang katulong doon sa Canada, si John Lucas, yung pastor na naalala ko sa Lausa noon sa Baguio, isinare niya. Meron daw siyang, sabi nga ganon, member sa church. Nakatulong lang siya, high school graduate na Pilipina, at ang tawag sa kanya ng marami siyang Filipino girls Filipino na boys na member ng church at sila ay mabababang uri lang doon sa ang trabaho sa Canada. And then this little girl, the high school graduate sa church niya, hindi ko malilimutan sinishare ni John Lucas. Siya ay masigasig sa pananampalataya. Siya ay talagang nagmamahal sa Diyos. Siya ay talagang obedient sa God. Kaya nga, the wisdom na binigay ng Lord sa kanya ay from above, na kahit siya ay isang katulong domestic helper doon sa Canada. And you know what? Siya po ay nag-start ng Bible study, at yung Bible study niya, naging 50, naging 500, hanggang dumami ng dumami, at naging church talaga. Ang sabi niya kay Tatay John Lucas, Tatay John Lucas, pwede po ba may-start na ako ng church? At ako po ay magre-resign sa trabaho. Siyempre, and you know what? Ang sabi ng mga na-share niya ng gospel, huwag kang mag-alala, more than sa tinatanggap mo ang ibibigay namin, sapagkat we know that your God is so real. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Kaya nga, sabi niya, believe ako sa mga Pilipino na nag-abroad, na sila'y nagiging mananampalataya, pero hindi lang sila basta, sabi nga, talagang mga DH sa mga ibang bansa, pero powerfully ginagamit ng Diyos ang mga Pilipino. May galing ang Pilipino sapagkat mayroong matinding pananampalataya ang Pilipino. Amen? Kaya nga, tunay na napakabuti ng ating Panginoon na patuloy na tayo ay gamitin ng Diyos. Gamitin tayo powerfully ng ating Panginoon. Do not be like this king na bagamat siya'y hari, nandun siya sa bansang nananampalataya dapat sa Diyos, pero nandun pa rin ang unbelief sa Kanya. Mga kapatid, mahalaga sa buhay nating lahat, strengthen your faith and strengthen your grip. The time is so short, the devil will do his power na talagang ikaw ay makakalag sa pananampalataya mo. Maraming paraan ang kaaway. Though we have so much troubles in life, pero lalo kang titinding mananampalataya sapagkat you believe that your God and my God is the real God. And no one can do mighty things in your life except our Lord Jesus Christ, the Savior, the Lord, the Master of our life. Wala nang iba. Kaya nga dito po makikita natin, your call is touching lives. Na tunay na ang tawag ng Diyos, na tayo'y humipo ng buhay. How this little girl showed to Naaman in the strange land, yung kanyang pananampalataya, hindi lang ipinakita niya, he showed and he shared her faith, sapagkat ito po ang kanyang nakita at naranasan sa Diyos. Be more zealous for God. Be more zealous for God, sapagkat hindi natin allow ang mga problema natin ay magbawas ng pananampalataya natin. Amen? Do not allow your bad situation or sad situation to diminish your faith. Hindi dapat na babawasan ng pananampalataya. The more na tayo dumadating sa mga problema ng buhay, lalo kang maging matatag sapagkat ang ugat mo ay malalim. Sapagkat ang sabi nga, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Kinakailangan gawin natin ang sinasabi ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, kapag ang isang taong matuwid ay talagang nakatanim ng malalim, sa Luke chapter 6 verse 46, dumaan man ang bagyo,
dumaan man ang mga unos ng buhay, lalo kang magiging matatag sapagkat you are like a tree planted on the streams of water. Though the flood ay talagang na-overwhelm ka, or the storms and the winds ay napakalakas, dahil ikaw ay nakatanim sa tunay na bato, sa batong matibay, walang iba kundi Panginoon. Hindi ka mayayanig, hindi ka matitinag, sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Amen? Sino po dito ang naniniwala? Ang pagsubok mo, it will end to glory. You have a story to tell. You have a story to tell. Amen? Sabi ko nga kay Glenn, si Glenn nga yata ang kausap ko. I don't know, siguro darating yung time, isusulat ko ang story ng agape. Na dito makikita natin paano kumilos ang Diyos sa buhay ng church, sa buhay ng Panginoon. Alam nyo, agapean, magandang story mo. Magandang story mo bilang mananampalataya. Magandang story nating lahat. We will end in glory. Kaya lang, dapat tayong manampalataya at sumunod sa Diyos. Patuloy na kumapit tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong kakalag, huwag kang bibitiw. Strengthen your grip. Amen? Strengthen your grip because God's messenger must be totally equipped in this season and God's message must be totally expressed to the people. Acts 20 verse 24. Acts 20:24, ano po ang sabi dyan sa Acts 20:24? Babasahin po natin. Let's read together. Sabi ni Paul, however, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Napakaganda ng kanyang tawag sa Panginoon. Sabi niya, hindi ko binibilang ang buhay ko na may halaga pa. Sabi nga, ang gusto ko lang mangyari, matapos ko ang takbuhan na ito at makumpleto ko ang pinagagawa ng Panginoon sa akin at ito ang gawain na ipahayag ko, ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Ikaw ay umahawak ng isang good news, the good news of His grace that everyone who come unto Jesus will be saved. Amen? Ito ay good news sa buhay nating lahat. Huwag natin entertain anumang mga bagay. We need to become a totally sold out believer of the living God. Never entertain questions about your God. Na yung Diyos natin ay totoo ba? Diyos natin ay kumikilos? At tayo huwag magkikwent sa Holy Spirit. Huwag natin pigatiin ang banal na Espiritu sapagkat isusustain tayo ng Kanyang Espiritu Santo na sa gitna ng problema, magiging maganda ang patotoo nating lahat. Amen? Never quit. He puts you in that position to make God known in our life. Sapagkat touching lives must be the passion of your life, the passion of your soul, na tayo'y humipo ng mga buhay ng tao. And you know what? The greatest joy of every believer kapag may nahipo kang buhay ng tao. Na-bless ako kay Mika. Meron dumating kahapon sa retreat. Alam namin lahat may problema. And you know what, sabi ni Mika, lumapit siya, Pastora, pwede ko po bang kausapin siya? Sure. Alam nyo, meron siyang mata sa pangangailangan ng tao. Meron siyang puso sa mga need ng tao. And I believe, ito ngayon ang ini-establish ng Diyos sa atin. Let's have the eyes of God. Let's have the lips of our God, the tongue of our God, the hands of our God, the heart of our God, the feet of our God. Touching lives is our call. Tinatawag tayo ng Diyos na tunay na mga tao'y ilapit natin sa Kanya. Ilapit natin. And next, ito po ang sinasabi ng Bible sa atin. Sa panahon na ito, ang sabi nga si Elisha, narinig niya ang sinabi ng hari sa verse 8, nang sabi ng hari ng Israel, na kanyang hinapak ang kanyang kapa, at sabi nga dito, sabihin mo sa kanya, why have you torn your robes? Bakit mo hinapak ang iyong kapa? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. Hayaan mong dumating siya at papuntay mo sa akin, malaman niya na may propeta sa bansang Israel. At si Naaman ay pinapunta doon with the horses and chariots and with his servants. At doon sa pintuan ni Elisha sa verse 9, at pinasabi ni Elisha sa verse 10,
Go, wash yourself seven times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Doon ka, sabi nga, humayo ka, pumunta ka sa Ilog Jordan, maghugas ka, ilubog mo ang sarili mo ilang beses? 7 times. Alam niyo kung bakit 7 times in the Bible? 7 means fulfillment, 7 means completeness. Kaya 7 times siyang pinalulubog. Napaka-significant sapagkat may gagawin ang Panginoon sa buhay niya. Gagawing kutis, bata ang kanyang balat. Sapagkat yun ang problema niya. May problema siya sa balat. Ang Panginoon, lilinisin ang kanyang balat. At doon ay 7 times siyang lulubog, pero ito ang contention niya. Nagalit siya sapagkat ang sabi niya, I thought that he would surely come, verse 11, out to me and stand and call on the name of the Lord his God. Wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Are not Abana and Parfar, the rivers of Damascus, better than any of the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Imagine niyo, naapektuhan ang kanyang pananampalataya sapagkat naniniwala siya, ang Abana at ang Parpar ay mas malinis na ilog. Bakit siya doon lulubog sa Ilog Jordan? Juicy. Mapili. Sapagkat hindi niya matanggap bilang isang taong hero ng bansang Israel, ay lulubog sa Jordan River na sa tingin niya ay marumi. Sino ang inilubog sa Jordan River? Saan nagpabautismo ang Panginoong Hesus? Sa Jordan River. And you know what? Siguro, parang may karapatan itong si Naaman kung sabihin sa kanya, kunwari, dito si Elisha, sabihin sa kanya, doon ka lumubog sa Tripagalina, doon sa ilog doon. Alam niyo yung sinasabi ko? Yung ilog sa Tripagalina na napakahaba. Ng panahon noon, nakipag-usap ako sa mga lola doon sa Apelo Cruz. Napakaganda daw ng ilog na yan. Maraming mga isda, namimingwit sila. Pero ngayon, pag ikay lumubog dyan, sasamahan ka ng kung ano-ano. Meron nakasabit sa iyo dito, nakasabit sa iyo dito, at nakasabit sa iyo dito, kung ano-ano. At talagang paglubog mo dyan, I assure you, mangangamoy ka. Pero hindi siya doon pinalubog. Doon siya pinalubog sa Jordan River, kung saan ang Panginoong Hesus ay doon din nagpalubog. Pero ibig sabihin dito, si Naaman at this time ay napaka-proud. Siya ay may yabang. Namimili pa siya ng paraan paano siya hihipuin ng Diyos. Sabi niya, hindi ba dapat ganito ang ginawa niya? In Jesus' name, you are healed. Shuk, 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 shuk. Galing ka na. Pero hindi. Kailangan siya lumubog. Ngayon, meron bang mga tao kahit sa pagkilos ng Diyos, choosy at may paraan siya na gusto niyang kumilos ang Diyos? Yes. Kaya nga, minsan ba tayo sa mga need natin nadidiktahan natin ng Diyos? Sino dito ang minsan nadidiktahan ng Diyos? Gusto ko, ito Lord ang gawin mo sa kanila. Ito Lord ang gawin mo sa problema ko. Ito Panginoon ang paraan mo. Sino dito ang nakapag-pray ng ganon? Sino dito ang hindi magkukunwari? Taas nga ang kamay na nakapag-pray ng talagang gusto mo, ito ang gawin ng Panginoon? Na tayo ay naging commander-in-chief ng Lord? Kaya nga dyan natin makikita na ang sabi sa Isaiah 55 verses 8 to 9, ano po ang sinasabi sa atin ng Bible? Isaiah 55, 8 to 9. Napaka-popular pero minsan ang hirap i-apply. Basahin po natin. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ibig sabihin, ang iyong diskarte, hindi diskarte ng Diyos. Amen? Sino dito ang madiskarte? Nang dumiskarte, palpak, bokya. Sino dito ang nakagawa na ng ganon? Diskarte ko to. Paraan ko ito. I'll do it my way. In the end, pak! Bokya. Kaya nga dyan natin makikita si Naaman because of his pride.
Namili siya ng lugar na kanyang paglulubugan sapagkat he was a great hero in his nation. At gusto niya yung paraan niyang maganap. Handa siyang lumubog pero wag sa Jordan River. Nasa tingin niya, ang lugar ng kaaway ay marumi. At dito po makikita natin na gusto niyang i-treat siya na medyo superhero. Di ba? Na pero sabi nga dito, hindi ganun. Ine-expect niya yung royal treatment sapagkat ang tingin niya, Jordan was small and dirty. Si Naaman ay kinakailangan bumaba sa harapan ng Diyos. Kinakailangan siyang bumaba. Of all the river, sa river ng kaaway pa siya. Ano ang umiiral sa kanya? Pride. Sino dito ang minsan? Proud. Sino po dito ang inabutan ng yabang? Taas nga kamay na may yabang. Ha? Yung minsan naging mayabang? Sino dito ang minsan naging mayabang? Ha? Naging mayabang ba tayong lahat? Na tayo ay talagang gusto natin, paraan natin, diskarte natin? Pero kumusta? Naranasan ba natin ang kabiguan? Natuto na ba tayo sa pagkakamali natin? Mga mayayabang, natuto na ba tayo? Praise God! Sapagkat your ways are not God's ways and your thoughts are not God's thoughts. Merong diskarte ang Diyos and God's way is the best. Di ba? Kaya nga, napakalaga sa buhay nating lahat yan. God's way is the best. Si Naaman, he needs to humble himself and obey the commands of the prophet of God. Obedience begin with humility. Ang pagsunod ay nag-uumpisa sa pagpapakumbaba. We must believe God's way is better than our way. We may not always understand God's way working powerfully, but humbly dapat tayong mag-obey sa Panginoon sapagkat through that, we will receive God's blessings. Paano nga natin iisipin lagi ang paraan ng Diyos ay tumpak sa ating lahat? We must remember three things. God's ways are best. God's way are best. And then, God wants our obedience more than anything else. God wants your obedience. And number three, God can use anything to accomplish His purpose. Gagamitin ng Diyos ang lahat ng bagay para matupad ang kanyang layunin sa buhay mo. This Aram's hero cannot accept yung paraan ni Elisha sapagkat para sa kanya, siya ay parang naging mababa. Full of pride and self-will. Siya ay punong-puno ng pride at self-will. He cannot accept the simple cure of faith. Hindi niya matanggap yun, yung simpleng cure of faith. Paano kaya kung ang ginawa pa sa kanya ni Elisha katulad ng ginawa ng Panginoon sa isang bulag? Kumuha ng putik, dinuraan, at pinuna sa mata ng bulag. Nabasa niyo ba ang Bible? Ganun ang ginawa ni Lord? Kumuha ng putik. Pagkatapos ginanon, pagkatapos nilagay sa kanyang mata. Oh, kaya nga dyan natin makikita, bakit kaya may mga iba't ibang kaya naman ang Panginoong Jesus? Be healed in my name. Kaya. Pero ang Panginoon, iba't ibang paraan niya para tayo ay talagang katagpuin. May paraan ng Diyos, manampalataya lang tayo. Sino dito ang naniniwala? May paraan ng Diyos. At yung paraan ng Diyos, the best para sa iyo. Kaya nga dyan natin makikita, we must always believe the truth. God knows what is best. Your thoughts are not God's thought. Ang isip nating lahat, hindi isip ng Diyos. Ang paraan nating lahat, hindi paraan ng ating Panginoon. Let's humble ourselves before God. Sapagkat sa buhay nating lahat, we must do what God wants us to do to wash away our sins and humbly accept God's mercy. Kinakailan magpakumbaba tayo. Naalala nyo si Zacchaeus? Sa pagpapakumbaba niya sa Diyos, kung siya ay dahil siya ay tax collector na mandaraya, ano ang sabi niya? Kalahati ng aking yaman ibinibigay ko sa mahirap, at ang lahat ng aking dinaya, 4 times kung ibabalik ang lahat ng dinaya ko, sa palagay niyo, may matitira pa. Wala na. Wala nang matitira sa kanya. Pero nandun ang pagpapakumbaba. And you know what? If we want something good to happen, if we want God's touch be upon us, if we want to see the supernatural things sa buhay natin lahat, and as a church,
let us humble ourselves before our God sapagkat only through God's mercy magaganap ang kalooban ng Diyos sa ating lahat. Amen? Sabi nga, who among you are willing na talagang bumaba sa Diyos? Willing ba tayong bumaba sa Panginoon? Willing ba tayo na sabi sa Panginoon, only you, O God, only you. Napakalaga nito sa buhay nating lahat sapagkat we were called not only to touch life, transforming lives is, sabi nga itong ating, not transforming lives, tama, transforming lives is our joy. Yung pagbabago ng buhay ng tao, kagalakan natin. Sa bawat na-encounter natin, sa bawat sitwasyon, yung magbago ang tao, kagalakan natin. Amen? Sino dito ang naniwala? Kaya ka nagbago, merong nag-share sa iyo. Ha? At dahil merong mga taong kailangan magbago, kailangan din natin mag-share sa Kanya na ang Diyos ay buhay. Hindi mo alam, yung katabi mo, kailangan magbago. Amen? Tignan mo yung katabi mo, kailangan niya magbago. At sabihin mo doon sa tumingin sa'yo, lalo ka na. Lahat tayo kailangan magbago. Lahat ba tayo may babaguhin pa ang Diyos? O tapos na ang pagbabago? Pag sinabi mong tapos na ang pagbabago, uwian na. Pero dapat tayo ay talagang nandun sa tawag na transforming lives is our joy. Na makita natin na isang taong tiwarik, ang isang taong talagang lumalayo sa Panginoon, isang taong walang pananampalataya, dahil nakita niya ang iyong ang katotohanan sa buhay mo, ang patotoo mo at nabago siya, that is our joy. Kagalakan sa atin na mga buhay ng tao ay tunay na mabago. And that was the joy of the slave girl. That was the joy na ni Elisha sa lalaking ito. Kaya nga, ang only need nitong si Naaman ay humility before transformation. Na dito po ay pinapakita sa atin kung paano siya nakasunod dun sa slave girl. Pati hari naniwala sa sinabi ng slave girl, if you will only see the prophet in Samaria, you will be healed. Ibig sabihin, si Naaman naniwala sa bibig ng ordinary, ng slave girl, at pati hari. Ibig sabihin, may ginawa ang Diyos sa buhay nila. Pero in between ng kanyang paglakad, merong talagang makikitang testing ng faith natin. Sa ating paglakad bilang mananampalataya, hindi lahat bed of roses. Hindi lahat ay ma-easy road para sa atin. The Lord will test our patience, our perseverance, our humility, our life. Itetest ng Panginoon our character. Pero ang tanong, are you willing na ikaw ay 7 times bumaba sa Jordan River? Si Jesus nang bumaba sa Jordan River, ang sabi ni John the Baptist na siyang magbabautismo sa kanya, even ang inyong sandals, yung inyong, sabi nga, yung inyong mga court, yung ano ba tayo, yung mga straps ng sandals, kalagan ito, hindi po ako karapat dapat. Hindi po ako, alam niyo kung sino ang nagkakalag ng mga straps ng sandals? Yung pinakamababang uri ng alipin sa tahanan ng host. Pero sabi ni John the Baptist, hindi po ako karapat dapat. I must decrease and you must increase. Mga kapatid, maraming panahon sa buhay natin lahat, ibababa tayo ng Panginoon. Sino dito ang handang bumaba? Handang lumubog ng 7 times sa Jordan River so that we will all be cleansed by all our filthiness. Lahat ba tayo kailangan bumaba 7 times, many times sa Diyos? Yes! Kaya nga, hindi matanggap ito ni Naaman, pero ang sabi sa kanya, ng kanyang mga kasama, Father, kung sinasabi ng propeta sa inyo, na ito'y gawin niyo po. Sabi nga gano'n, so you will be cleansed and be, sabi nga, kayo po'y magiging malinis. Mga servants ay naapektuhan nung sabi nga, nung servant girl din nakasama ni Naaman. Kung sinasabi po na kayo malilinis ng propeta, sige po, gawin niyo po. Pero mapapansin natin si Naaman, nandun siya sa proseso ng transformation. We are all like Naaman. We are all lepers before our God. We have our own sins before our God. Pero maraming tao nag-encourage sa atin na ikaw ay bumaba. And let God be God in our lives so that we will be completely washed and cleansed from all our sins.
At ito po ay in-encourage siya. Sabi sa verse 14, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times. 1! Sumisigaw siguro yung mga servants. Lubog siya. 2! 3! 4! 5! 6! 7! Pag-ahon niya ng ikapito, all the leprosy in his skin, ito'y nawala, and he was washed and cleansed because the power of God, sabi nga, ay lumukob sa buhay ni Naaman because of the faith of Elisha and the slave girl. And I believe we need to be cleansed by God also. Amen? At dito po 7 times, sabi nga, ang kanyang balat ay katulad ng kutis bata. O wala nang tutulad pa sa kutis ng bata. Habang umiidad ka, makikita mo na lahat ng problema sa balat. Hindi ba? Na minsan na nakikita mo lahat ng mga problema, may freckles ka, may wrinkles ka, lahat na lang ay makikita mo. Yung kutis mong inalagaan ng lahat ng mga kung ano-anong pinapahid, ganun ay makikita mo. Marami ng mga stain sa balat mo. Ibang-iba, wag mo nang hanapin ang balat ng bata sa'yo pag tumatanda ka. Pero tandaan natin, skin deep ang dapat luminis sa atin. Yung skin deep. Yung hindi nakikita sa panlabas, pero sa loob, nililinis tayo ng Diyos. Amen? Sino dito ang naniniwala, nililinis tayo ng Panginoon? From glory to glory, we have the skin deep of a young boy. Nililinis ang puso natin ng Panginoon as we go deeper in our relationship with God. As we obey God, there will be cleansing and washing of the blood of Jesus in your life. Amen? And lastly, ito na ang mabigat. Sabi nga, sa buhay po ni Naaman, na many times yun ang kanyang gustong mangyari pero binago siya ng Diyos. Number 3, training lives is our call, is our goal. If touching life is our call, transforming life is our joy, training lives is our goal. Nasasanayin mo ang mga tao sa paligid mo na talagang sumunod sa Panginoon at manampalataya sa Diyos. At una dapat tayo mismo. Si Naaman, sabi dito, then Naaman, verse 15, all his attendants went back to the man of God, kay Elisha. He stood before him and said, now I know that there is no God in all the world except in Israel. Please accept now a gift from your servant. Pansinin nyo ha, na-convert ba si Naaman? Sa palagay nyo, na-convert ba siya sa pananampalataya sa Diyos ng Israel? Yes! Naniwala siya walang ibang Diyos sapagkat sanay ang Aram sa idolatry. Sanay sila sa mga Diyos na sinasamba nila. Pero ngayon pinatunayan ng Diyos through Elisha at the slave girl na totoo ang Diyos ng bansang Israel. Totoo ang Diyos niya. Kaya nga sabi niya, ngayon alam ko na po, walang ibang Diyos sa buong mundo except the God of Israel. Amen? And who is the God of Israel? Isigaw nga natin ang God of Israel. Jesus! The God of the world? The God of the Philippines? The God of Agape? Jesus, the God of Christianity? There is only God. The heavens declare that there is only God. The name Jesus is the name above all names. Amen? He is the God of all the universe. The only God. And then, ang sabi po dito, sabi na propeta Elisha, as surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing, and even though Naaman urged him, he refused. Hindi niya tinanggap na bayaran siya sa kanyang ginawa, sapagkat si Elisha ay nabubuhay sa pananampalataya. Hindi siya nag-accept. And then, ang sabi nga dito, if you will not, sabi ni Naaman, please, sabi sa verse 17, let me, your servant, be given as much earth as a pair of mules can carry. For your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other God but the Lord. Wow! What a great, powerful influence! Na-inspire si Naaman na hindi na po ako sasamba sa ibang Diyos, kundi sa Diyos lamang ng Israel. But, eto po ang sabi niya sa verse 18, may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master, yung king, enters the temple of Rimmon to bow down and he is leaning on my arm, and I bow there also. When I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this.
Sapagkat ito po ang trabaho nitong si Naaman. Kapag yung hari ay pumasok sa templo ng idols, siya po ay nasa tabi, at kung yung kanyang king ay mahina ang tuhod at kailangan ibangon, siya man ay luluhod at pagkatapos ibabangon niya. Dahil kakapitan siya ng king. Pero ang sabi niya, hindi siya sasamba, kundi siya itutulong lang sa king, sapagkat sa puso niya, iisa lang ang Diyos, walang iba, kundi ang Diyos ng Israel. He was influenced by the faith of Elisha and that little girl. And then, ang sabi dito, go in peace. Verse 19, Elisha said, after Naaman had traveled some distance, eto na ang problema. Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said to himself, my master was too easy on Naaman, this Aramean, by not accepting from him what he brought. As surely as the Lord lives, I will run after him and get something from him. So Gehazi hurried after Naaman. When Naaman saw him running toward him, he got down from the chariot to meet him. Is everything all right? He asked. Everything is all right. Gehazi answered, my master sent me to say, 2 young men from the company of the prophets have just come to me from the hill country of Ephraim. Please give them a talent of silver and the 2 sets of clothing. By all means, take 2 talents, and said Naaman. He urged Gehazi to accept them, and then tied up the 2 talents of silver in 2 bags with 2 sets of clothing. He gave them the two of his servants, and they carried them ahead of Gehazi. When Gehazi came to the hill, he took the things from the servants and put them away in the house. He sent the men away, and they left, and he went in and stood before his master Elisha. Where have you been, Gehazi? Elisha asked. Your servant did not go anywhere, Gehazi answered. But Elisha said to him, was not my spirit with you when the man got down from his chariots to meet you? Is this the time to take money or to accept clothes, olives, groves, vineyards, flax, herds, or men servants and maid servants? Naaman's leprosy will cling to you and to your descendants forever. Then Gehazi went from Elisha's presence, and he was leprous, as white as snow. Mga kapatid, we are here. Lahat tayo tinitrain ng Diyos. Training lives is our goal. Talagang sasanayin nating sumunod sa Diyos ang bawat isa. Si Elisha, nag-refuse siya ng money ni Naaman to show that God ay hindi pwedeng bilhin. Hindi pwedeng i-bribe ng pera. Our power or money, like Naaman, are useless when we face death. Walang kwenta ang kapangyarihan o ang pera kapag humarap na tayo sa kamatayan. No matter how much wealth we accumulate in this world, sapagkat ang mahalaga sa Diyos ay faith and obedience. Napakalaga sa buhay ni Gehazi na makita niya ang halimbawa ni Elisha. Si Naaman got the message, there's only one God. Pero si Gehazi, he had his God. Pero meron pang mas matinding Diyos sa buhay niya. Ano ang Diyos ni Gehazi? Pera. Church, madalas sinasabi ko, maraming mga kasalanan na nakumit ang mga tao sa Biblia, even isang kasalanang matindi, like immorality, si David. Si Nebuchadnezzar ay nagkasala rin ng pride, pero pinagaling siya ng Diyos. Si David, si Solomon, nagkasara ng immorality, pero pinagaling ng Diyos. Pinatawad ng Diyos. Pero kung titingnan natin ang Bible, yung mga nahulog sa pera, si Judas, hindi nagkaroon ng chance. Sino pa? Si Ananias at Sapphira. Hindi sila nagkaroon ng chance. Pinatay sila ng Diyos. Si Achan, pinatay ng Diyos. Si Gehazi, pinatay ng Diyos. Why? Covetousness is a sin of idolatry. Kapag tayo po ay nahulog sa pera, ito'y matinding kasalanan. No matter what, temptation ay nandyan sa buhay mo. Pag hindi iyo, huwag mong kukunin. Sapagkat the Lord knows it, and you will not be blessed. Lahat ng mga pagpapalang nakalaan sa'yo, hahadlangan ng Diyos.
sapagkat ikaw ay nagkasala ng Gehazi's spirit. Na dito po ay matindi sa Diyos that Gehazi was a disciple of Elisha. Ano ang hiningi ni Elisha kay Elijah? The double portion. Did he get it? Yes. Father, I want the double portion of your anointing. If you will see me, na ako'y maaalis sa iyong harapan, maibibigay sa iyan. He saw it when Elijah was raptured by God at iniwanan ng balabal sa kanya, and he got the robe ni Elijah, at yun ang naging suot ni Elisha. At kung halimbawang 7 ang mga miracles na nagawa ni Elijah, na double ang miracles na ginawa ni Elisha. And who will be sabi nga, next in line? Who will catch not only the double portion, but the triple portion of God's anointing? Sino dapat? From Elijah to Elisha, who will get the triple portion of the anointing? Dapat si Gehazi. Pero isang bagay lang, ano ang naging idol sa puso ni Gehazi? Money. Gehazi was a picture of a would-be disciple. Pero siya ay hindi nakatupad sa kalooban ng Diyos. No action is justified if it is not in the Spirit of God. Bakit? The spirit of lies was in him. Deception, sabi po ng amo ko. Selfishness, itinago niya. Wrong desires and motives. Kaya nga, mostly the acid test of a real servant of God ay pagdating sa money matter. And I just pray, God will see us honest, full-blooded, honest person. Na walang makikita sa atin sapagkat honesty is the best policy. We know yung sinabi ng Galatians. Ang sabi nga ng Galatians, the love of money is the root of all evil. Yan ang root of all evil. Kaya nga, kung meron tayong dapat ingatan, huwag tayong mahulog sa issue na yan. Si Elisha ay nakita niya how Elijah moved with the spirit of faith. Na wherever they go, pinatutuloy sila, pinakakain sila, pero hindi nila mine-merchandise ang anointing ng God. Hindi nila mine-merchandise ang calling ng God, sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon para sa atin, freely we receive, freely we will give. Amen? Is God so good sa buhay nating lahat? Kaya nga, the sad ending na dito makikita natin, Jeremiah 16:21. Ano ang sabi sa Jeremiah 16:21? Jeremiah 16:21. Ang sabi ng Diyos, let's read. Therefore, tayong lahat babasa, therefore, I will teach them this time, I will teach them my power and might, then they will know that my name is the Lord. Patuloy tayong tuturuan ng Panginoon tungkol sa kanyang kapangyarihan sa buhay nating lahat, sapagkat service for God must be motivated by love for God and devotion to God. You cannot serve God and mammon. Matthew 6:24. Hindi natin pwedeng paglingkuran ng Diyos at ang pera. Ang best motivation nating lahat, why we serve God? Sapagkat mahal natin ang Diyos. Hindi natin pinaglilingkuran ng Diyos for something na gusto lang natin tanggapin, kundi dahil mahal natin ang Panginoon. Elijah, and Elisha received the blessings from heaven, and they became a blessing. Gehazi did not receive anything, but he only received curse from heaven. Mga kapatid, napakalaga. We need to train people to become faithful disciples. Available disciples and teachable disciples. We need fat disciples in this place. Amen? Hindi tayo, sabi nga, ay talagang mahuhulog sa mga salapi. Mga kapatid, napakahalaga. Si Gehazi, wala siyang natanggap, kundi sumpa
At natapos ang kwento ni Gehazi dito, he received the curse, but not the blessing. And I just pray, tayo po lahat ay maging tapat sa ating Panginoon. Maging tapat tayo. Sapagkat, napakalaga po ng pinagagawa ng Diyos sa ating lahat. Your call is to touch lives. Your joy is to transform lives. And your goal is to train lives. Be like Elisha in our time. And be like that slave girl. Despite ng sitwasyon, she had a testimony to tell to the world. Amen? I pray, no more Gehazi. Pakisabi mo sa katabi mo, be honest in everything. Alam nyo, sin will haunt you. Habulin ka ng kasalanan. Kapag tayo nagkakasala, we will not be happy. Mga kapatid, let us be happy with our God. Napakahalaga sa buhay nating lahat, tayo'y pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos. Ang katabi mo ba ay mukhang pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos? Tingnan mo, kung siya ay pwedeng pagtiwalaan ng Diyos. And I pray, tayo ay katiwa-tiwala. Sapagkat ang totoong Kristiyano, pwedeng pagtiwalaan sa lahat ng anggulo ng buhay niya. Pakisabi natin sa ating mga katabi, Gehazi is no more. Sapagkat only Elisha will arise in this place. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. May I call the worship team?